Ang mga kaganapan sa Alice in Borderland ay isang ngabang patungkol sa mga taong nakaranas ng near-death experience. Or isang karanasan ng isang taong na-comatose at habang siya ay nasa ganong kalagayan ay ganito ang mga kanyang kinakaharap upang malagpasan pagsubok sa gitna ng buhay at kamatayan. Ang Alice in Borderland ay isang Japanese science fiction thriller na serye sa telebisyon na batay sa manga ni Haruo Aso. Ang serye ay sa direksyon ni Shinsuke Sato. Pinagbibidahan ito ni Kento Yamazaki at Tao Tsuchiya bilang mga kaalyado na nakulong sa isang inabandunang Tokyo na pinilit na makipagkompetensya sa mga mapanganib na laro, ang uri at kahirapan na kinakatawan ng paglalaro ng mga baraha, upang palawigan ang visa na, kung mag-expire, magre-resulta sa pagpatay ng manlalaro sa pamamagitan ng mga laser na kinunan mula sa ang langit. Sa Tokyo, nakikipag-hangout si Arisu na nahuhumaling sa video game kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Chota at Karube. Matapos magdulot ng alitan sa Shibuya Crossing, nagtago ang tatlo mula sa mga pulis sa banyo ng istasyon ngunit muling lumabas upang makitang walang laman ang lungsod. Sa gabi, sinusunod nila ang mga tagubili ng billboard sa isang game arena. Nakahanap sila ng stack ng mga telepono na nagpapakita ng antas ng kahirapan ng laro na inilalarawan ng isang playing card. Kasama sa grupo ang isang high school na babae at isa pang babae na nagngangalang Shibuki, na nagpapaalam sa kanila na kapag ang isang manlalaro ay pumasok sa isang arena, hindi sila maaaring umalis, dahil babarilan sila ng laser kung susubukan nila. Sa larong ito, ang antas ng kahirapan sa tatlong club, na pinamagatang, patay o buhay, ang grupo ay napipilitang pumili sa pagitan ng dalawang pinto sa loob ng isang takdang panahon, ang isa ay naglalaman ng pasukan sa isa pang silid na may parehong pagpipilian, at ang isa, tiyak na kamatayan. Ang orihinal na trio at Shibuki ay nakalabas na buhay, kasama si Chote na malubhang nasugatan. Sa labas, ang grupo ay binibigyan ng mga individual na visa na pinalawig kapag mas naglalaro sila at nagre-resulta sa pagpapatupad kapag nag-expire na. Nang walang paraan para makatakas sa abandonadong lungsod, nagpasya sina Arisu at Karube na maglaro ng isa pang laro upang palawigan ang kanilang mga visa, na iniwan si Shibuki na mag-aalaga sa isang nasugatan na Chota. Nakahanap sina Arisu at Karube ng isa pang arena ng laro sa isang apartment complex at nakatagpo ng ilang bagong manlalaro, gaya ng misteryosong Usagi, ang palakaibigang Tota, ang malakas na Aguni, at ang tuso at tahimik na Chishiya. Nalaman din ni Arisu ang kahulugan ng bawat card, ang mga spade ay kumakatawan sa mga pisikal na laro, ang mga club ay mga larong batay sa pagtutulungan ng magkakasama, ang mga brilyante ay isang labanan ng talino, at ang mga puso ay nauugnay sa mga laro ng pagtitiwala at pagkakanulo. Ang larong ito, isang Five of Spades, na antas ng kahirapan na pinamagatang tag, ay pinipilit ang mga manlalaro na magtago sa gusali mula sa dalawang armadong umaatake habang naghahanap din ng silid na naglalaman ng dalawang mga pindutan na dapat pindutin ng sabay upang mapahinto ang isang bomba mula sa pagpatay sa kanilang lahat. Nagtutulungan sina Arisu, Chishiya, at Usagi para hanapin ang silid at manalo, ngunit kalaunan ay nakonsensya si Arisu nang makita niyang pinatay ang mga umaatake. Nakahanap si Karube ng radyo na nagsasabi sa kanila na bumalik sa beach.